Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Good day, SK. So, we're here to interview you about you and your plans in our place here in Baleta. So, here's the question we got. How did you become interested in joining the Sangguniang Kabataan? And what motivated you to be a part of it? I became interested in joining the Sangguniang Kabataan when I was 15 years old. So ngayon, ako ay 18 years old na, magna 19. So ibig sabihin, 4 years ago, magpo 4 years ago na. And basta buhay pa nun ng papa. Okay, thank you for the question. I'm too interested for Sangguniang Kabataan in our barangay. Meron lang gustong patunayan sa ating barangay kasi gusto kong mapasaya ang ating mga nasasakupan dito sa ating barangay. Gusto ko maibigay yung kagustuhan ng ating barangay like gaya ng mga events na ginagawa natin dito. Yun ang gusto kong maranasan ng mga kabataan dito sa ating barangay. Gaya nga ika nga, tayo ay nasa ibang isla, kumbaga nasa Kalawit tayo noon. So parang gusto kong baguhin yung mindset ng tao na hindi porket mga taga Kalawit tayo is hindi tayo pwedeng mag-join sa lahat dito sa buong Balete. So yun ang pumasok sa isipan ko kung bakit naging interesado ako bilang isang SK chairman ng ating barangay. Yun gusto kong maibigay ang kagustuhan ng kabataan. Naging interested ako sa pagsali sa pag-join sa Sangguniang Kabataan kasi may layo din ako. Kumbaga, may gusto akong gawin na kinakailangan din ng mga kabataan. May mga kumbaga, may mga lack of opportunity na dapat na ibibigay sa mga kabataan. Yun yung pumapasok sa isip ko na, okay, kailangan kong mag-join sa Sangguniang Kabataan, hindi para sa title na, okay, Sangguniang Kabataan. No, hindi ako yung ganun tao na kaya ako mag-join para lang makuha ko yung title na sikat, like ng SK chairperson. Ako kasi may adhikain. Gusto ko makatulong, hindi para sa akin. Lalo na, hindi para sa akin. Kumbaga ay, gusto kong tumulong sa lahat ng kabataan, lalo meron silang pangangailangan na yun ay kaya kong ibigay. And what motivates you to be a part of it? Nag-motivate siguro family. Yun lang, family, friends, at yung ibang kabarangay na naniniwala sa kakayahan ko na, okay, kaya mo yan, sige go. Pinanindigan ko yung mga salita nila na nakasuporta sila, sige lumaban ka, sige mag-join ka, hindi para sa sarili mo, kundi para sa mamamayan ng kabataan. Can you share an experience where you demonstrated leadership or teamwork skills, especially in a youth-oriented setting? In a recent youth-oriented event, I took the lead in organizing a community cleanup initiative through effective communication and collaboration, and showcasing leadership and teamwork skills. Okay, thank you for the second question, Mr. Gary. So, based on my experience, bilang isang sangguniang o isang SK chairman ng ating barangay, kailangan mo maging isang transparency, no? So, ang pagiging isang transparency ng isang pagiging chairman is yung wala kang pinipili. Wala kang pinipili na kung sino mas matimbang sa'yo, dapat is pantay-pantay lahat. Tapos,
Then, yung teamwork, dapat ipakita mo din sa kanila yung responsible mong isang teamwork. Like gaya ng susundin mo yung mga gusto ng tao para maging masaya sila. Kumbaga, magiging supportive ka as a leader. Kailangan maging go ka lang ng go. Kahit alam mo mahirap, pero lagi ang mindset mo, kaya mo kasi para sa kabataan yung ginagawa mo, no? So, parang sa akin, ang pagiging isang oriented youth na ginagamit ko is yung maging open sa lahat ng kabataan, kung ano ang magiging resulta ng process ng program. So, yun ang ginagawa natin. So, teamwork, follow the leader nga ba? Ang sabi nga, bago ka sundin or anuhin ng mga kabataan, dapat magmumula yung respeto mo sa sarili mo. Kung may respeto ka sa sarili mo, irerespeto ka ng ibang tao. Kasi alam ng ibang tao na hindi kaya mong irespetuhin ang sarili mo. Di ba? Ang sabi nga, ang una mo munang ayusin ay ang sarili bago ang ibang tao. So, doon muna magbumula ang isang pagiging SK chairman. Thank you. Okay, siguro yung experience na masasabi ko ay yung nagpalaro ako sa mga kabataan. Hindi lang para sa isa, kundi para sa lahat. Ba't ko naisip yung palaro na yun? Hindi ko siya inisip para magpasaya. Yes, andun yung para magpasaya ka. Ang tinitingnan ko kasi is kung papaano sila magbuklod-buklod sa isang palaro, papaano sila magbubuklod. Doon ko nakikita na, okay, ipapalaro ko to. Kasi in terms of games, makikita ay may unity. Meron silang pagkakaisa. Hindi lang sila nakapokus kung ano yung makukuha nila. Kumbaga, nag-build sila. Nagbubuo sila ng friendship. Parang, like for example lang, hindi tayo magkakilala. Pero in terms of games, na nag-join kayo parehas, nagkameron ng what do you call that? Parang may nabuo. Teamwork. Nabuo na ang daming nakinabang. Ang daming nailabas yung kanilang mga talent. Ang daming nailabas yung mga hiya nila. Na-release nila in terms of games. Parang yung games, ang masasabi ko, siya yung talagang experience ng mga kabataan na ay, dahil sa laro, na-build ko yung sarili ko. Na-boost ko yung confidence ko in terms of games. Hindi ako nahiya, ibinigay ko yung lahat. Kumbaga ay, naki-join ako, parang nasabi na, okay, teamwork. Meron tayong pagkakaisa na ayun yung kailangan, lalo na ngayong mga kabataan. What specific project of initiative do you invention implementing to address the concerns and needs to the youth in our community? I invention implementing projects focused on educational and skills development, and creating spaces for open dialogues to address mental health concerns and promoting recreational activities to foster a sense of community among the youth. Okay, thank you so much, SK, for your time and information you have given to us. We're hoping to... I'm hoping... ulitin na, ikat na lang natin. Okay, thank you for the third question. For me, as a specific project and activities na kailangan mong gawin is may sinusunod tayo ng mga SKs, kabataan na like guarding mo sa akin, diba, SK chairman ako. So may 10 implementation na kailangan gawin ng isang SK sa loob ng isang taon. Siyempre nandito na yung ating pangunahin na gagawin. So kailangan magkaroon ako ng implementation ng mga activities tulad ng education. For me, para sa education ng akin is para matulungan ko yung mga bata na daycare to grade 6. So, ang naging planning ko doon is makakaroon ako ng distributing for school supplies sa mga bata. Then, magtuturo din kami ng mga libreng mga coloring book para sa mga bata na nandun sa school. Para naman sila ay
maging interesado pang mag